Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning sa GV 99.9, Your Good Vibes. Kasama niyo pong inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin on the station si Sirenjak Tinay upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 7:17 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipas City, Batangas. At para sa ating headlines, balita. Pangulong Marcos naghahanap ng alternatibong supply ng langis. Higit 60 na Pilipino mula sa Middle East ligtas nang nakauwi sa Pilipinas. DTI nagbabala sa posibleng pagtaas ng presyo ng bilihin. Panukala sa pagsuspinde ng fuel excise tax inihain sa Senado. At para sa ating unang balita, Pangulong Marcos naghahanap ng alternatibong supply ng langis. Para sa karagdagang detalye, GV Balita Express. ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naghahanap ang Pilipinas ng iba pang mapagkukunan ng langis dahil sa patuloy na tumataas sa presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Pangulo, nananatiling maayos at sapat ang kasalukuyang supply ng langis sa bansa at nagpapatupad pa rin ang pamahalaan ng iba't ibang hakbang upang makapaghanda sa posibleng epekto ng krisis sa presyo ng langis. Samantala, plano niya na unahin isulong ang panukalang batas na magbibigay kakayahan ng pansamantalang pagsuspende o mabawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At higit 60 Pilipino mula sa Middle East ligtas nang nakauwi sa Pilipinas. Para sa detalye ng balita, Sirenjak Tinay, pasok. GV Balita Express. Ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang 63 Pilipino mula sa Middle East noong Miyerkules, Marso 11, taong kasalukuyan. Ayon sa Department of Migrant Workers or DMW, ang kabuang bilang ay binubuo ng pinakahuling grupo ng repatriates mula Oman, Saudi Arabia at United Arab Emirates at kasama ang iba pang Pilipino mula Oman na nakauwi na rin sa bansa. Ito ay kung saan karamihan sa kanila ay mga overseas Filipino workers. Samantala, inaasahan ng pamahalaan na mas marami pang Pilipino ang maipauuwi sa sandaling alisin ang airspace restrictions sa ilang bansa at kapag nakatawid na sa mga hangganan ng mga OFWs na nasa mga kritikal na lugar. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. DTI nagbabala sa posibleng pagtaas ng presyo ng bilihin. At para sa iba pang detalye, GV Balita Express. nagbabala ang Department of Trade and Industry sa posibleng pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa DTI, posibleng maramdaman ang epekto nito sa mga sumusunod na buwan dahil sa may sapat pang inventaryo sa kasalukuyan. Kabilang sa maaaring maapektuhan ang loaf at pandesal, mga delata, processed milk, kape, instant noodles at bottled water. Dagdag rin ng Department of Public Works and Highways na maaari ring tumaas ang presyo ng construction materials tulad ng bakal, semento at asfalto dahil sa gumagamit ito ng krudo and heavy equipment sa proyekto. Sa kasalukuyang patuloy naman ang isinasagawang pagbabantay ng ahensya laban sa mga mananamantala sa mga presyo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At panukala sa pagsuspinde ng fuel excise tax inihain sa Senado. Para sa detalye, ulat ni Student Jock Tinay Pasok. GV Balita Naghain si Senador Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kapag pag may pandaigdigang krisis. Sa ilalim ng Senate Bill 1940 na inihain noong Lunes, Marso 9, layunin nitong bigyan ang Pangulo ng otoridad na ipatigil o bawasan ng buwis sa langis sa panahon ng pambansa o pandaigdigang economic emergency upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo ng fuel na nararanasan ng mga mamimili at negosyo. Samantala, patuloy pa ring sinusubaybayan ang pagtaas ng mga pangunahing pangangailangan sa mga merkado. Para sa GB Balita Express, ito si SJ Tinay sa GB 99.9, Your Good Vibes. 6.2 kilos ng marijuana nasamsam sa dalawang suspect at naaresto sa Cavite. Para sa detalye ng balita, GV Balita arestado ang dalawang individual matapos magsagawa ng bypass operation ang mga otoridad sa barangay Biklatan, General Trias, Cavite noong Marso 9. Ang mga nahuling suspect ay sina alias Hash Haley, 22 years old, at Kushlin, 21 years old, na nakatira sa General Trias. Natagpuan sa kanila ang tinatayang 6.2 kilos ng marijuana, 4 na halaman ng marijuana at perang nagamit sa buy-bust na may halagang humigit kumukulang na 744,000 pesos. Sa kasalukuyang, kahaharapin nila ngayon ang kasong sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At Brigadier Marantan na formal nang itinalaga bilang acting chief sa PNP Calabarzon. Para sa detalye ng balita, Student Jock Tinay Pasok. GV Balita Express Formal lang nanungkulan bilang acting chief ng pulisya sa Calabarzon si Brigadier General Hansel Marantan isang araw matapos ang kanyang pagkakatalaga sa posisyon. Pinalitan ni Marantan si Brigadier General Paul Kenneth Lucas na 3 taong ding nagsilbi bilang pinuno ng pulisya sa rehiyon. Itinaga naman si Lucas bilang bagong hepe ng Special Action Force kapalit ni Major General Mark Pespes. Samantala, nagpaabot ng pagbati kay Marantan ang retiradong Brigadier General James Melad na dating naging hepe ng pulisya sa Calabarzon. Ito rin ang dating superior ni Marantan sa Police Special Operations Group. Para sa GB Balita Express, ito si SJ Tinay sa GB 99.9, Your Good Vibes. At ordinansa kontra sa maingay na tambucho sa Lipa City, ipinatutupad na. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express formal nang ipinatupad ng lungsod ng Lipa ang ordinansa laban sa maiingay na tambucho ng mga motorsiklo at tricycle na lumalagpas sa itinakdang 99 decibels sa 2,000 hanggang 2,500 RPM. Layunin nitong mabawasan ang ingay sa mga kalsada at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Ayon kay Councilor Attorney Gali Angeles, may multa na 1,000 pesos ang sinumang mahuhuling lalabag sa unang pagkakataon. Kapag naulit ang paglabag, tataas ang multa sa 5,000 pesos para sa driver o may-ari ng sasakyan. Babalari ng lungsod sa mga mekaniko at talyer na nagkakabit na maiingay na tambucho dahil maaari rin silang pagmultahin ng 1,000 hanggang 5,000 pesos at posibleng makansela ang permit ng establishmento. Dagdag pa rito, i-impound ang motorsiklo o tricycle na lalabag hanggang mapalitan ng tamang uri ng tambucho. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. LTO Calabarzon, pinalakas ang aksyon laban sa mga fixer. Para sa para sa ibang detalye, hatid ni Student Jock Tinay Pasok. GV Balita Express Mas paiigtingin pa ng Land Transportation Office o LTO Calabarzon
ang kanilang operasyon laban sa mga fixer na patuloy na nambibiktima ng mga motorista sa rehiyon. Ayon kay LTO Calabarzon Regional Director Elmer J. Decena, hindi palalampasin ng kanilang tanggapan ang sinumang mapapatunayang sangkot sa panlilinlang sa mga kliyente ng ahensya. Layunin ng ahensya na tuluyang mapigilan ang ilegal na gawain na sumisira sa tiwala ng publiko sa kanilang serbisyo. Samantala, pinaalalahanan rin nila ang publiko na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga fixer at mas mabuting dumiretso na lamang sa mga opisyal na tanggapan ng ahensya upang matiyak ang maayos at legal na pagproseso ng kanilang mga dokumento. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. At paggamit ng solar energy, paiigtingin. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Palalakasin ng Batangas ang paggamit ng renewable energy matapos dumalo si Governor Vilma Santos Recto sa paglulunsad ng bagong solar energy project ng First Gen Corporation noong March 11 kahapon. Layunin nitong makatulong sa mas malinis at matatag na supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon sa kumpanya, bahagi ito ng patuloy nilang pamumuhunan sa Batangas na sumusuporta sa libo-libong trabaho sa kanilang power at industrial projects. Kasama rin sa kanilang plano ang pagpapalawak ng kanilang pasilidad sa lalawigan. Samantala, sinabi ni Governor Vilma Santos Recto na mahalaga ang ganitong proyekto upang mapanatili ang sapat na supply ng kuryente at makalikha pa ng dagdag na kabuhayan para sa mga residente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ulan, dulot ng tropical storm at amihan mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Para sa ulat sa ating weather update, Student Jack Tinay, pasok. GV Balita Express. Mararanasan ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dulot ng throw o extension ng tropical storm na may international name na Nuri. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo, inaasahan ang kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental na posible ring umano ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Magdadala naman ng bahagyang pag-ulan ng Northeast Monsoon o amihan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at ilang bahagi ng Luzon, Visayas kabilang ang Metro Manila. Sa kasalukuyan, patuloy namang pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na maging maingat at manatiling handa sa posibleng epekto ng pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita ngayong March 12, 2026, hatid sa atin ng Lipa Medex Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medex Medical Center, their Instagram at Lipa Medex Medical Center, and you may check out their website, lipamedex.com. Manatiling nakatutok sa GV 99.9. My name is DJ Frankie at kasama natin sa ating himpilan si Student Jack Tinay, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin dito sa GV Balita Express sa GV 99.9 and sa aking programang Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. At manatili pong nakatutok. Happy Webesan po sa bagong palengke ng Batangas City. 7:30 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Just reminding you that every gising is a blessing. Maraming salamat po and have a great day everyone. Happy Thursday. Informed and updated.